Mga Gawa, 10 kabanata. At may isang lalaki nga sa Cesarea na nagngangalang Cornelio, senturyon ng pulutong na tinatawag na pulutong Italiano. Isang taong masipag sa kabanalan at matatakutin sa Diyos, siya at ang buong sangbahayan, at naglimos ng marami sa mga tao, at laging nananalangin sa Diyos. Nakita niyang maliwanag sa isang pangitain nang may oras na 9 ng araw, na pumapasok na patungo sa kanya ang isang anghel ng Diyos, at nagsasabi sa kanya, Cornelio. At siya, sa pagtitig niya sa kanya, at sa pagkatakot niya, ay nagsabi, Ano ito, Panginoon? At sinabi niya sa kanya, Ang mga panalangin mo at ang iyong mga paglilimos ay nangapailang lang, na isang alaala sa harapan ng Diyos. At ngayoy magsugo ka ng mga tao sa Jope, at ipagsama mo yaong Simon na may pamagat na Pedro. Siya'y nanunuluyan sa isa na Simong mangluluto ng balat, na ang kanyang bahay ay nasa tabi ng dagat. At nang umalis ang anghel na sa kanya'y nagsalita, ay tumawag siya ng 2 sa kanyang mga alila, at ng isang kawal na masipag sa kabanalan, sa mga nagsisipaglingkod sa kanyang parati. At nang maisaysay na sa kanila ang lahat ng mga bagay, sila'y sinugon niya sa Jope. Nang kinabukasan mga samantalang sila'y patuloy sa kanilang paglalakad, at nang malapit na sa bayan, si Pedro ay umakyat sa ibabaw ng bahay upang manalangin, nang may oras na 6. At siya'y nagutom at nagnais kumain. Datapwat samantalang nangaghahanda sila, ay nawalan siya ng diwa. At nakita niyang bukas ang langit at may isang sisidlang bumababa, gaya ng isang malapad na kumot na nakabitin sa 4 na panulok na bumababa sa lupa, na do'y naroroon ang lahat ng uri ng mga hayop na may 4 na paa, at ang mga nagsisigapang sa lupa, at ang mga ibon sa langit. At dumating sa kanya ang isang tinig, Magtindig ka, Pedro, magpatay ka at kumain. Datapwat sinabi ni Pedro, Hindi maaari, Panginoon, sapagkat kailanmay hindi ako kumain ng anumang bagay na marumi at karumal-dumal. At muling dumating sa kanya ang tinig sa 2, Ang nilinis ng Diyos ay huwag mong ipalagay na marumi. At ito'y nangyaring makaitlo. At pagdakay binatak sa langit ang sisidlan, samantalang natitilihang totoo si Pedro sa kanyang sarili, kung ano ang kahulugan ng pangitaing kanyang nakita. Narito, ang mga taong sinugon ni Cornelio, nang maipagtanong ang bahay ni Simon, ay nangagsitayo sa harapan ng pintuan. At nangagsitawag at nangagtanong kung si Simon, na pinamagkatang Pedro, ay nanunuluyan doon. At samantalang iniisip ni Pedro ang tungkol sa pangitain, ay sinabi sa kanya ng Espiritu, Narito, hinahanap ka ng 3 tao. Datapwat magtindig ka at manaog ka at sumama ka sa kanila, na huwag kang mag-alinlangan ng anuman, sapagkat sila'y aking sinugo. At pinanaog ni Pedro ang mga tao at sinabi, Narito, ako ang hinahanap ninyo. Ano baga ang dahil ng inyong ipinarito? At sinabi nila, ang senturyong si Cornelio, na taong matuwid at matatakutin sa Diyos, ay may mabuting patutuon ng buong bansa ng mga Hudyo, ay pinagpaunawaan ng Diyos sa pamamagitan ng isang banal na anghel, na ikaw ay paparoonin sa kanyang bahay, at upang makarinig sa iyo ng mga salita. Kaya't sila'y pinapasok at pinatuloy sila. At nang kinabukas ay nagbangon siya at umalis na kasama nila, at siya'y sinamahan ng ilang kapatid na mula sa Jope. At nang kinabukas ay nagsipasok sila sa Cesarea, at sila'y hinihintay ni Cornelio, na tinipon nito ang kanyang kamag-anakan at ang kanyang mga kaibigang minamahal. At nangyari, na pagpasok ni Pedro, ay sinalubong siya ni Cornelio, at nagpatira pa sa kanyang paanan, at siya'y sinamba. Datapwat itinindig siya ni Pedro na sinasabi, Magtindig ka, ako man ay tao rin. At sa pakikipagsalitaan niya sa kanya, ay pumasok siya at kanyang naratnan ang maraming nangagkakatipon. At sinabi niya sa kanila, Nalalaman ninyo na hindi matuwid sa isang taong Hudyo na makisama, lumapit sa isang taga-ibang bansa, at gayon may ipinakilala sa akin ng Diyos, na sino mang tao'y huwag kong tawaging marumi o karumal-dumal. Dahil din dito'y naparito akong hindi tumutol ng anuman, nang ako'y ipasundo. Itinatanong ko nga kung sa anong kadahilanan ipinasundo ninyo ako. At sinabi ni Cornelio, may 4 ng araw hanggang sa oras na ito, na aking ginaganap ang pananalangin sa oras na 9 sa bahay ko.
At narito tumindig sa harapan ko ang isang lalaki na may pananamit na nagniningning at sinabi, Cornelio, dininig ang dalangin mo at ang iyong mga paglilimos ay inaalaala sa paningin ng Diyos. Magsugo ka nga sa Jope at ipatawag mo si Simon na pinamagatang Pedro. Siya'y nanunuluyan sa bahay ni Simong mangluluto ng balat na nasa tabi ng dagat. Pagdaka nga'y nagsugo ako sa iyo at mabuti ang ginawa mo't na parito ka. Ngayon nga'y kaming lahat ay nangaririto sa paningin ng Diyos upang dinggin ang lahat ng mga bagay na sa iyo'y ipinag-utos ng Panginoon. At binuka ni Pedro ang kanyang bibig at sinabi, Tunay ngang natatalastas ko na hindi nagtatangi ang Diyos ng mga tao, kundi sa bawat bansa, siya na may takot sa Kanya at gumagawa ng katuwiran ay kalugod-lugod sa Kanya. Ang salita ng Kanyang ipinadala sa mga anak ni Israel na ipinangangaral ang ebanghelyo ng kapayapaan sa pamamagitan ni Hesukristo, siya'y Panginoon ng lahat. Talastas ninyo ang salitang ito na nahayag sa buong Judea. Magbuhat sa Galilea pagkatapos ng bautismo na ipinangaral ni Juan. Sa makatwid bagay si Jesus na taga Nazaret, kung paanong siya'y pinahiran ng Diyos ng Espiritu Santo at ng kapangyarihan, na naglilibot na gumagawa ng mabuti, at nagpapagaling sa lahat ng mga pinahihirapan ng dyablo, sapagkat sumasa kanya ang Diyos. At mga saksi kami sa lahat ng mga bagay na ginawa niya sa lupain ng mga Hudyo at sa Jerusalem, na siya na may kanilang pinatay, na siya'y ibinitin sa isang punong kahoy. Siya'y muling binuhay ng Diyos ng ikatlong araw, at siya'y itinalagang mahayag, hindi sa buong bayan, kundi sa mga saksi na hinirang ng Diyos ng una, sa makatwid bagay sa amin, na nagsikain at nagsiinom na kasalo niya, pagkatapos na siya'y muling mabuhay sa mga patay. At sa amin ipinagbilin niya na magsipangaral kami sa bayan, at saksihan na siya ang itinalaga ng Diyos na maging hukom ng mga buhay at ng mga patay. Siya ang pinatotohanan ng lahat ng mga propeta na ang bawat sumasampalataya sa Kanya ay magkakamit ng kapatawaran sa mga kasalanan sa pamamagitan ng Kanyang pangalan. Samantalang nagsasalita pa si Pedro ng mga salitang ito, ay bumaba ang Espiritu Santo sa lahat ng nangakikinig ng salita, at silang sa pagtutuli na nagsisisampalataya ay nangamanghang lahat na nagsiparoong kasama si Pedro, sapagkat ibinuhos din naman sa mga hintil ang kaloob na Espiritu Santo, sapagkat nangarinig nilang nangagsasalita ang mga ito ng mga wika at nangagpupuri sa Diyos. Nang magkagayoy sumagot si Pedro, Mangyayari bagang hadlangan ng sinuman ng tubig upang huwag mga bautismohan itong mga nagsitanggap ng Espiritu Santo na gaya naman natin? At inutusan niya sila na magsipagbautismo sa pangalan ni Hesukristo, nang magkagayoy kanilang ipinamanhik sa Kanya na matirang mga ilang araw.